the old good gospel singing. Napakagandang pakinggan ang mensahe po ng old songs. Kasi ito yung anointed ng ating Panginoong Diyos. Bakit meron palang modern, pastor? Meron na kasing modern ngayon eh. Tapos ang modern singing gospel ngayon, nag-merge na sa worldly songs, worldly melody, worldly atmosphere, worldly attire ang nagkakanta, worldly ways ang mga performers. So wala na, kahit gospel, pero dahil new way, modern way, hindi mo na madama ang malakas na presensya ng Diyos. Hindi na. Ang madadama mo parang nandoon ka na sa konserto. Nandoon ka na sa diskohan. Nandoon ka na sa bailihan. Kaya let us remain in the old way of God. Praise the Lord. Ngayon, gawin natin ang lahat clear. Ang kaligtasan natin. Paano natin maging clear, sure yung kaligtasan natin? Dapat natin yan maunawaan. Para hindi tayo mapunta sa impyerno at clear na hindi ka talaga mapunta sa impyerno, kailangan maintindihan mo ano yung gawa papunta sa impyerno para wag nating gawin. Magpakailan pa man. Kung nagawa man natin ito noon out of our innocency, hininga na natin yan ng kapatawaran, pinatawad na tayo ng Diyos, hinugasan na tayo ng kanyang precious blood, liwanagin natin yung ating daan na tinatahak sa buhay natin sa mundong ito, na sigurado, papunta talaga yan sa kaharian ng Diyos. Na sigurado yung ginagawa natin, katuwiran ng Diyos. Kasi ito lang yung maa-accept sa kanyang kaharian. Siguraduhin natin yung magagawa natin na hindi na involved sa kasalanan, hindi na involved sa mga kalikuan, hindi na involved sa mga karumaldumal sa mata ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, liwanagin natin ang lahat. Basahin natin ang Romans 6 verse 23. Praise the Lord. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Liwanagin natin ito. Liwanagin natin ito sa buhay natin. Liwanagin natin ito sa ating pangunawa. Sinabi po dito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So kung active yung kasalanan sa buhay natin at ikinamatay natin, ang resulta, ang kabayaran, ang reward, kumbaga pa, ang tatanggapin natin ay kamatayan. Mamaya malaman natin anong klaseng kamatayan ito. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So ang nagsisilbi nito na maghatid sa atin sa dakilang kaligtasan or eternal life by a gift. Gift from God. At ang gift na ito, you have to receive this gift. Tanggapin mo ang gift na ito. At ang gift na ito na binibigay ng Diyos sa lahat ng tao sa mundo para magkaroon ka ng eternal life ay walang iba, si Lord Jesus Christ. You must have Jesus in your life. Praise the Lord. Ngayon, paano natin maintindihan at maunawaan na ang kasalanan maghatid sa atin sa kamatayan? May sinabi kasi dyan, may kasalanan na hindi ikamamatay, may kasalanan na ikamamatay. Ano yung kasalanan na ikamamatay? Ano rin yung kasalanan na hindi ikamamatay? Kasalanan
Maliit man malaki, pareho spelling. Kasalanan or S-I-N o S-I-N. S-I-N, pareho. Walang sinabi dito sa Bible, maliit malaki. Basta kasalanan. The same, maghatid sa atin sa ikamamatay, kamatayan. So, sa mga verses na darating pa na ating babasahin ngayon, malaman natin anong klaseng kamatayan yan. At itong eternal life, malalaman din natin anong meron dyan. Dapat klaro sa ating pang-unawa. So, kailan mangyari yung kasalanan na yan na ikamamatay natin? Basahin natin. Romans 5:21. Praise the Lord. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Yan. Ito na yung matatawag nating itinapat sa unang verse. Ano yung the wages of sin is death? Ano yung the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ? Yung next verse, ito na yung katapat. Magiging kamatayan o ikamamatay ang kasalanan, sinabi dito, that as sin hath reigned. Anong reign? Nagkahari. Nangungulo. Nagkahari sa buhay ng tao. Pag yan, ang kasalanan ay nagkahari sa iyo. Siya yung natutupad sa buhay mo. Siya yung nagagawa mo. Pag sinabing reign, may nagkahari, meron kang master. Siya yung sinusunod mo, yung kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Isa lang utos ng Diyos na inutos kang Adam at saka kay Eva na wag gawin at wag kainin. Nilapastanganan pa nila. Kasalanan is violation against the commandment of God. Kasalanan is transgression against the law of God. Kasalanan is disobedience to the commandments of God. Isa lang ha. Ikinamatay nila. Ikinapahamak nila. At kung intindihin natin anong klaseng kamatayan ni Adam at ni Eva, dalawa. Kamatayan sa physical at kamatayan sa spiritual. Saan doon ang kamatayan sa spiritual? Hindi na sila binigyan ng pagkakataon makakain sa tree of life. Yun yung kamatayang spiritual. Ang sana magbe-benefit doon yung kaluluwa nila, yung espiritu nila na nagbibigay buhay ng katawan. So, dalawa. Ang naging kamatayan, spiritual at saka physical. Kaya, pag ang kasalanan maghari sa sino man sa atin hanggang sa ating ikamatay, maghahatid ito sa atin sa kamatayang espiritual. Maghatid sa atin ito sa kamatayang espiritual na doon mo i-spend ang eternity mo sa second death. Ano pala yung first death? Physical death. Ano pala yung second death? Mag-spend ka ng iyong kaluluwa, yung spirit mo, doon sa damnation, sa impyerno. Kapahamakan. That is the second death. Bakit? That is forever. Ang tao, pag mamatay sa physical, forever ka nang hindi mabubuhay. Ang kaluluwa, pag maimpyerno, forever ka na doon. Wala nang revival, wala nang chance. Ma-revive ka to obtain the glory of God, to obtain the goodness of life. Wala na. Kaya, kung matindi man ang physical death because forever hindi ka na mabubuhay, mas matindi ang second death. Kasi all the senses ng kaluluwa nandyan pa rin. You can feel, you can hear, you can have emotion, you can see, lahat ng 5 senses. Matindi ang second death.
Yan yung laging pinapalaala ni Jesus Christ, huwag kayong matakot mamatay sa physical. Ang katakutan ninyo, mamatay kayo sa spiritual. Bakit? Alam ng Diyos ano ang meron doon. Kaya nga, God is not willing that any of us shall perish. God is not willing that any of us will go to hell. That is the description that you perish. Wala ka na. Tapon ka na, wala ka na. Forever ka nang wala na. Yun ang ayaw ng Diyos mangyari sa bawat isa. Kaya liwanagin natin ng husto ang ating kaligtasan. Liwanagin din natin ng husto ano yung ikakapahamak natin. Kaya pag ang kasalanan ang naghahari pa rin sa buhay mo, ihahatid ka niyan sa kamatayan. Physical and spiritual. Ito na namang isa. Even so might grace reign. Naghahari na naman. True righteousness. Grace, true righteousness. Pag nakahari yung righteousness sa buhay mo by the grace of God. Pag nakahari yung righteousness sa buhay mo by the grace of God, then, pag yan ang nakahari sa buhay mo, yan ang nag-prevail sa iyo, yan ang master mo, yan ang hari mo, siya ang sinusunod mo. Ang result niyan is eternal life through Jesus Christ. Eternal life. Kaya importante yung faith natin and obedience natin kay Lord Jesus Christ kasi yung righteousness na yan through Jesus Christ. Praise the Lord. Bakit? Sino si Jesus Christ? If you deny Jesus, you deny the Father. Siya yung creator mo eh. Yan yung heavenly Father mo eh. Na nagpakatawang tao. Sundin mo siya. Siya yung nagsalita kang Adam at kang Eva, hindi sila naniwala. Siya yung nagsalita kay Noah, na si Noah at ang kanyang pamilya naniwala na ligtas sila. Siya yung nagsalita kay Abraham, si Abraham naniwala at sumunod na ligtas si Abraham. Kaya kahit matagal na si Abraham na agnas sa kanyang physical body, but God is still saying, I am the God of the living. I am the God of Abraham. Praise the Lord. Kaya, pagbutihin natin yung ating everlasting good relationship with our God. Sin must be condemned. Sin must be put into cease. Putulin na yan. Hintuin na yan. Let not sin reign over you, over me, na mag-lead sa atin sa death, physical and above all, spiritual. Maliwanag talaga yan. Kaya intindihin natin ng husto. Kaya gusto ng Diyos ipaano sa atin, ipaalaala, huwag kang magpa-deceive. Bakit? Basa. Galatians chapter 6, 7 and 8. Praise the Lord. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Yan. Huwag magpa-daya. Ang Diyos hindi mabibiro. Anumang itinanim, siya ring aanihin. Ang nagtanim sa laman, aani ng kabulukan. Ang magtanim sa espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. This is not about agricultural na magtanim tayo. Hindi. Magtanim, meaning to say, kung ano yung ginawa mo, magbubunga yan na aanihin mo pagdating ng panahon.
So kung ikaw ay nagtanim sa laman, ano ba yung laman? Itong ating laman, itong ating physical body, tinutukso ito ng dyablo na mag-commit tayo ng kasalanan. Huwag mong gawin ang tukso ng dyablo na gagawa ka ng kasalanan sa iyong Creator, sa buhay na Diyos. Huwag. Kaya do not fulfill your lust of the flesh. I-cancel mo yan. Huwag mo i-fulfill. Huwag. Kasi tinitempt tayo ni Satanas to transgress the commandments of God. Huwag mo i-fulfill. Tingnan mo, i-fulfill ni Eva. I-fulfill ni Adam. Yung tukso ng demonyo sa buhay nila. Di ba namatay sila? Because Satan is enticing us to commit sin. And if sin is being committed, it will bring forth death. So, para walang kasalanan na maging resulta sa buhay natin, do not fulfill the lust of the flesh. Huwag kang maniwala kay Satanas. Huwag kang sumunod sa kanyang udyok. Huwag mo talagang gawin yan. Huwag na huwag. Kasi hindi natin madadaya ang Diyos, hindi natin mayaga-yagaan ang Diyos. Anong itinanim? Pag nagtanim ka sa laman, ibig sabihin, hinayaan mo yung laman mo na i-fulfill ang tukso ng demonyo, ang tukso ng dyablo sa pag-disobey sa lahat ng commandments and righteousness ng Diyos. Pag kinumit mo yan, nagtanim ka sa laman, aani ka ng corruption, aani ka ng kabulukan. Wala kang mapapala sa buhay mo. Lahat ng privileges na hinanda ng iyong Ama sa Langit, Creator mo, wala, corrupt lahat. Sira, wala kang everlasting life, wala kang mansion made of gold, wala kang eternal joy, eternal peace, corrupt lahat. Yan ang aanihin. But if you sow to the Spirit, nakinig ka sa Espiritu ng Diyos, nakinig ka kay Lord Jesus Christ, siya ang sinunod mo. Kung baga pa, your will be done. Siya yung ginawa mo, ang will niya, ang utos niya, ang righteousness niya, ang holiness niya. Kaya lagi naka-mention dyan, true righteousness, grace, true righteousness. Praise the Lord. Hindi kay claim ka ng grace of God na maligtas ka. Tapos ang kinonect mo sa buhay mo, unrighteousness, ungodliness, unholiness, kasi panatag na yung loob mo sa grasya ng Diyos, pero hindi mo naman kinonect ang righteousness by our Lord Jesus Christ. In-erase mo yon. Gawa ka ng kasalanan, gawa ka ng unrighteousness, pero claim ka naman ng claim at the same time sa grace of God. Paano ngayon mangyayari sa iyo? You are just receiving the grace of God in vain. Wala yan. Useless yan. Kaya, ang gawin natin lahat, para magtanim ka ng magtanim sa Espiritu, dahil siya ang pinapakinggan mo, siya ang sinusunod mo, lumakad ka na sa Espiritu. Lumakad ka na ayon sa kanyang udyok, ayon sa kanyang counsel, ayon sa kanyang advice. Lumakad ka na. Sundin mo na. Huwag ka nang mamatigasan. Huwag ka nang mag-alinlangan. At itong flesh natin, na laging tinutukso ng dyablo, namaya ma-take up natin yan, ano yung mga bagay-bagay na tinutukso ng demonyo sa buhay natin, sa laman natin, para maimpirno tayo. Huwag mo i-fulfill. Pag sinabing huwag mong i-fulfill, basahin nga yan, Galatians 5:16. Praise the Lord. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Yan. Walk in the Spirit. Huwag kang lumabas sa Espiritu. Huwag kang lumabas sa utos ng Diyos. Huwag kang lumabas sa katuwiran ng Diyos. Huwag kang lumabas sa kanyang kautusan. Manatili ka dyan. Obedient ka dyan. Faithful ka dyan. Pinupulfill mo ang will of God. Then, ye shall not fulfill
the lust of the flesh. Ang flesh natin ang tinutukso ng demonyo para gagawa ng kasalanan laban sa Diyos. Huwag mong i-fulfill. Huwag mong sundin siya ba? Huwag mo siyang paniwalaan. Huwag. Kahit ano pang pangako niya, gain, ano pang pangako niya, pleasure, ano pang pangako niya, huwag kang maniwala kay Satanas. Sinungaling si Satanas, sabihin ko po sa inyo. He is the father of all lies. He is a liar. Kaya kung meron mang totoo na nagsasabi yung Diyos, lumakad tayo sa Espiritu. Ngayon, ano yung wag nating i-fulfill ang lust of the flesh na tinutukso ng dyablo sa buhay natin? Basahin natin. Review ito sa lahat. Galatians 5:19 hanggang 21. Wag nating i-fulfill yan. Sige. Praise the Lord. Now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yan. Saan man dito, kung ito'y ating gagawin, kahit isa lang, maimpyerno tayo. If you keep the whole law and offend in one point, you will be guilty of all. Ano yun? Una, adultery. Pag ikaw ay kinasal at nagkaroon ka ng pledge, kung sino yung dinesisyonan mong asawahin dahil siya yung pinili mong pakaslan, huwag mong i-break yung iyong promise sa kanya. Do not break it. Don't break it. Fulfill it. Praise the Lord. I-fulfill mo talaga yan. Ngayon, anong pag nag-cause ng separation ang kinasal, vulnerable ka sa pag-commit ng adultery pag makakita ka ng other party. Hindi ka makalusot dyan. Bakit? Gusto ng ating Panginoong Diyos to preserve family. Gusto ng Diyos to produce godly seeds. Praise the Lord. Gusto ng Diyos hindi mo i-break yung panumpa mo sa iyong pinakaslan, sa iniibig mo. Both parties yan. Ganon ang marriage na in-establish ng Diyos. Kaya keep your marriage happy. Praise the Lord. Ikalawa, fornication. Fornication, this is sexual intercourse outside marriage or before marriage. Hindi nagbigay ng permission ang Diyos sa magkasintahan, gagawa ng isang bagay before marriage. Kasi yung sex, intercourse kung tawagin, pag nagsiping ang lalaki at babae, you are one flesh in the eyes of God because the blood of one another merges. You become one in the eyes of God. Sagrado yan. So kung hindi pa kayo kinasal, preserve the sanctity of both parties. Praise the Lord. Paano, Pastor? May nangyari karanasan na nagsiping sila, pero nagkatuluyan din sila. Ang danger doon, yung hindi pa sila kinasal, kung bumalik si Jesus. So do not gamble your soul. Praise the Lord. Kung merong sinasabi, drive defensively. Ano pa kaya ang kaluwasan natin? Hindi natin ito ingatan? Praise the Lord. Oh.
Hindi pa man bumalik si Jesus Christ, kinasal sila. So na-dissolve yung kanilang kasalanan. By the grace of God, by the mercy of God. Mabuti na lang. But do not ever do that. Hindi natin alam kailan ka mamatay. So, do not commit any fornication. Praise the Lord. Kaya yung mga may relationship, do not move too close. Baka hindi kayo makapigil. There must be restriction para hindi kayo mahulog dito sa sin of fornication. Ingatan natin talaga ito. Praise the Lord. Dangerous ito lahat. Impyerno ang mahulugan mo nito pag kinumit natin ito Kaya hindi natin ito pwede na isi-isihin lang. No. It cannot. Uncleanness. Karumihan. Marumi yung isip mo sa kapwa mo. Madali kang mag-isip ng karumihan. See, kapag sinabing karumihan, marumi yung isip mo kaagad sa kapwa mo. Pati yung text, pati yung marinig mo na istorya, dagdagan mo kaagad ng masamang meaning. Napakarumi ng isip mo. To the filthy, all things are filthy. Linisin mo yung isip mo, linisin mo yung puso mo. Praise the Lord. Huwag kang lagi halos, ang tingin mo na lang puro karumihan, puro kasamaan. Huwag mong gawin yan. Kasi yan ang mga tao na mahilig mag-judge. Mahilig mag-condemn. Huwag. Iwasan yung karumihan na yan. Lasciviousness. Ano ibig sabihin lasciviousness? Offensive sexual desire. Pagtingin ka lang sa kapwa mo, meron ka ng desire, sexual desire. Avoid that. Magtingin ka lang sa opposite sex, meron ka ng evil desire, sexual desire. Huwag. Kaya bawal manood ng mga sexy, bawal magbasa ng mga story ng mga malalaswa, bawal magtingin ng mga sexy, either by TikTok, either by artista, either by cinema, either by picture. Lahat ng mga offensive sa ating kaluluwa na ma-entice ka sa lust na yan to commit lasciviousness. Cancel all those things. Praise the Lord. Alisin lahat yan. Lasciviousness. Idolatry. Worship of idols. Or itong tinatawag na idolization. Ano yung idolization? Mahilig ka mag-idolize ng tao. Mahilig ka mag-admire ng tao. Ina-idolize mo siya. Masyado mong pinupuri ang tao. Hanggang nangyari sa buhay mo, you are so selective. Nagpipili ka na ng katao kasi meron kang ina-idolize. Or binibigyan mo ng importansya ang bagay higit sa Diyos. Idol that is making in the place of God. Huwag mong gawin yan. Tao man yan, trabaho man yan, kumpanya man yan, sino man yan. Masamang espiritu man yan, huwag. Idolatry. Witchcraft. Wala man nakagusto sa akin na babae. Ngayo kong lumaybi. Kaya akong ibutang sa kape para og akong mapainom sa akong mapilian nga gusto na akong ubanon sa akong kinabuhi. Di na mubulag na ako, mukapyot na ako hantod sa hantod. Lumay. Evil intention. Lumay. Na ako'y kaaway din ha. Tig-a kayo na siya. Di na ako na makaya. Kung kasuhan na ako na mas daghan nagkwarta basi, maghubo na lang ko, di pa maman ang kaso na mo.
Wa na ko'y kwarta. Ako na lang ng patyon pinagi sa barang. Witchcraft by evil intention. And beside that witchcraft, that is familiar spirit. Huwag kang mag-ano doon kay Satanas. Satan has something to offer to anybody. He has his own way, but it is not out of righteousness. It is always out of ungodliness, unrighteousness, wickedness. Huwag kang mag-ano dyan. Magbili ka ng habak sa kanila. Ni magpunta ka sa kanila, magpabasa ka ng palad mo. Huwag. God is the only one that can give you assurance of bright future. Ano pa? Hatred. Yung tinatawag na intense dislike. May tao kang, ayaw ka yan. Galit ako dyan. You cannot forgive nor forget. Alam mo, nakita kami ng kapitbahay natin dyan na dati nagsisimba dito. Somewhere in public place. Ay, pastor, kumusta? Kumusta naman po ka? Ay, ako nagyong nasakpan ng akong bana nga na ay anak sa gawas. Kay mo man na iyang ipaampo na ako, duda daw siya sa iyang bana ba? Naagyo ni something sa gawas. Naagyo ni ginahimo. Digid mo angkon, pastor. Pero naanak ko'y hint, pero digid mo angkon. Pagkita na mo, lastly, recently lang, pastor, nakita na gyud nako personal ang anak sa akong bana ngawa niya gi-open sa ako. So karon, kumusta man? Praise the Lord, pastor, kay ako na siyang gipasaylo. Praise the Lord. Kay ako na siyang gipasaylo. Na-release na nako siya. Pero, friends na lang mi. Doon sa man ang klaseng pagpasaylo? Well, you cannot conclude na mali yung babae. Eh what if yung lalaki meron ng kapiling ng iba? Hindi na magbalik sa kanya. See, ang daming pangyayari sa mundong ito. Kaya sabihin ko po sa inyo, ingatan natin yung marriage natin. So, hatred, intense dislike, or ill will, yung masamang loob. Walain yan lahat. Variance. Ano yung variance? Different or inconsistent. Yung bang hindi ka na lang sumunod sa fundamental, sa doctrine, sa truth of God. Gusto mong mag-iba. Gusto mong magpa-unique. Gusto mong magpa-hawd-hawd. Gusto mong magpakita ng gilas. Yan yung ginawa ni Lucifer. Gusto niyang mag-iba sa Diyos. No, hindi pwede yan. You cannot do that. Emulations. Effort to surpass a person. Pag makita niya ang tao umangat, gagawa siya ng effort para malampasan niya. Pag makita niya ang tao na nag-angat, gagawa siya ng effort, gagayahin niya yung ginagawa para lang malampasan niya. Hindi pwede yun. May kanya-kanya tayong linya sa buhay. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Do in your own way by the guidance of God. Huwag kang makialam sa buhay ng iba. Praise the Lord. Yan, emulation. Wrath. Di ba meron ako example dito na pag magalit ka, huwag mong buksan yung bibig mo. Kasi makasalita ka talaga ng salita na pagsisihan mo pagdating ng panahon, pag nag-cool down ka na. Extreme anger. Kailangan marunong tayo mag-self-control. Temperance, kung tawagin. Strife. Ano yung strife? Agreement over the doctrine. Ha?
disagreement. Ayaw mo magpasakop sa statutes ng Diyos, sa commandments ng Diyos. Ayaw mo. Yung unruly ka ba? Ayaw mong magpasakop. Nako, napakalaking ano yan. Sedition. Ano yung sedition? Inciting people to rebel against the authority. Tulad niyan. Alam naman natin na how Jesus established the holy place and how Jesus put us into order. Tapos kung sino yung inilagay sa main church, o kaya kung sino yung inilagay sa mga churches, may mga membro doon na nagsasalita sa mga membro na mag-rebuildi tayo dyan. Na wala namang ginawang masama. Wala namang ginawang kasalanan. At kung may ginawa mang kasalanan, responsibilidad yan ng Diyos to kick them out. Kaya sa buhay natin, do not ever maggawa ng sedisyon. Na pag may marinig ka dyan na nagkwikwentuhan, na nag-uusap against the authority, against na na-assign dyan, against sa itinilaga ng Diyos dyan, either sa main church o sa mga branches, huwag kang makipagsawsaw. Huwag kang mag-incite ng rebellion. Huwag, kasi mag-cause yan ng division. Isang pamilya lang tayo, hindi tayo pwede mag-away-awayan, hindi tayo mag-watak-watak. Kasi tayo man lang yung magtulong-tulungan, tayo man lang yung gagamitin ng Diyos na dapat tayong mag-unite. Do not ever makinig sa mga spirit of seditions na yan. Huwag. Heresies, opinion against the doctrine. See, against ka sa doctrine. Gagawa ka ng iyong own way. Gagawa ka ng iyong own interpretation, which is no longer sound, hindi na normal, hindi na ayon sa guidance ng Diyos sa salita niya. Envyings, inggit. Yung bang nasasaktan ka dahil aware ka sa isang tao na nagtaas, masakit sa'yo. Aray ko, bakit umasinso yan? Masakit. Dahil sa advantage and privilege ng isang tao na nakikita mo, masakit para sa iyo. Bakit masakit para sa iyo? May ginawa ba siyang masama sa iyo? Ewan ko, bakit masakit? Oy, wag mong anuhin yan. Do not entertain that. Envy yan, inggit yan. Huwag kang mainggit sa kapwa mo. Minsan sa newsfeed ng FB, may pinapakita dyan na sa ibabaw, ang nakikita ng tao, yung success mo, yung blessing mo, yung kasayahan mo, hindi nakita yung ilalim before that na-reach mo. Na nandito yung effort, nandito yung patience, nandito yung obedience, nandito yung pagka-prayerful, nandito lahat. Hindi nakikita ng tao yan. Akala siguro nila na ang kinyan yan, magic. Kaya nainggit ang iba. Huwag kang mainggit sa ibang tao. Praise the Lord. Na masakit para sa iyo, hindi mo matanggap. Tapos, maliban na masakit sa iyo, yung pala ikaw ang gusto na mag-possess sa kanyang status. Ang inggit pala, hindi lang masakit sa iyo yung prosperity, success niya, kundi gusto mo pang ikaw ang papalit. Yan yung si Lucifer. Masakit sa kanya na ang Diyos ang umupo sa trono. Ha? Creator mo yan? Hindi ka naging nilalang kung hindi ka i-create niya? Bakit nasasaktan ka sa Diyos na siyang umuupo sa trono? Dahil siya pala ang gustong uupo. Kaya, envy, wag nating yan, entertain yan, resist. Itong lahat, mga tukso ito ng demonyo sa laman natin. Lahat ito. Do not fulfill. Wag kang kumagat. Wag kang kumain. Praise the Lord. Kasi pag i-fulfill mo yon out of flesh, you will reap corruption. Pag yan ang i-fulfill mo, ito lahat, na impyerno ka talaga niya.
Then revelings. Revelings, this is wild parties with drunkenness and dancing. Kita mo yung mag-concert. Mga addict nandyan. Tripping nila yan eh. Mga addict nandyan, kung magsayaw sila, grabe, halos maghubad na yan. Yan yung mga disco. Wala na. Wala na pag lango na sa druga, lango na sa alak. Maghubad man yan dyan. Wala na. Wala na silang nasa impyerno. Magsuka man yan sila, maghiga yan, magtuwad yan, kung ano. Wala na. Yan yung atmosphere ng masamang espiritu. At dami ngayon, mga red spots sa syudad na yan. Huwag kang dyan, mag-involve dyan. Huwag. Ni manood dyan. Ni mag-admire dyan. Huwag. Iwasan mo lahat ang mga bagay na yan. And such like, hindi na-mention dito yung casino. Minsan may pinarepair ako sa sasakyan ko dyan sa Kabagyo. Nagpalip up lang ako ng likod ng Sorrento kasi naghangad eh. Tapos kung magbiyahe kami, may karga, may pasahero ako sa likod, lalo na maganon. Pag magdaan kami ng medyo humpy and bumpy, mag-ano na siya. Saba na ba? So nagpalip up ako. Dumating yung mga kaibigan. 245. Yung pala, hearing, 256. Mga sugarol ba? Nya kay nagabihan man, isa lang ang nakabit, pinabalik ako. Pagbalik ko doon, dumating naman yung person. Morning ni gawas, pak. Gool tanan kayo, may nadaog. Sugal yan. Hindi pwede yan. Bawal yan sa Diyos. Isubo mo na lang sa pamilya mo, gisugal mo pa. Kuan man good pastor, madaog man good ko usahay. Malipayon ka, ikaw na daog, tanan napildi. Ha? Asa man nagi ka ng kwarta sa mga napildi alangan. Tinanugal man, namusta man, di pildi, kaya ang nakadaog lain. Malipay ka, nakadaog ka niya, napildi ang tanan. Ang blessing sa Diyos, dili sugal. Tinuod blessing nga malipay ang tanan. Praise the Lord. Na wala kang naapi, wala kang nakunan. Wala kang nakunan ng advantage sa kanila. Lahat dito. Sigarilyo, sinisira mo lang yung baga mo. Paglalasing, nandiyon na yan, na-mention na yan kanina. Drunkenness. Paglalasing. Ay, si Lord Jesus, manggod, naghimog bino sa kasal sa Kana. Paminawa, unsay nasulti sa mga tao nga nakatilaw sa gihimo ni Jesus. New wine, not fermented. Sabi nila, malapit na matapos yung ating okasyon, saan tinago itong bagong bino? Hindi nila alam. Freshly made by Jesus. New wine, non-fermented. Praise the Lord. Anong tawag ng tandway? Ilang years yan? Ikaw, Brad. Tandway ram. Ilang years? Nalimutan mo? Brad Lito. Ha? 65 years old. Naawa na. 65 ba o 5 years old? Di ba? 5 years old. Brad Chris, kainom-dom ka anak? Awa na kayo si Brad Chris. So, yung mga makalasing, sadya iyang pinatagal ng husto. Kaya sa Bible, dalawa ditong wine. Yung pinagbabawal, strong drink. Yung hindi pinagbabawal, new wine. Because wine press. Pag sinabing wine press, duga sa fruit of the vine. Juice yan ng grape.
fruit of the vine, grapes. Praise the Lord. Pero wag mo namang 2 galon inumin, malasing ka rin yan. Kahit new wine yan. So, drunkenness. Kaya, sa buhay natin, wag nating kalimutan. Wag pahariin talaga itong mga kasalanan na ito. Meron pa, basahin natin. Revelation 21:8. Praise the Lord. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan. Ito, medyo maliwanag na ito. Kanina, hindi ka makapasok sa langit. Paano kung hindi ka makapasok sa langit? Saan ka papunta? Siyempre, doon ka talaga papunta sa lake of fire. Sino ang papunta doon? Fearful, talawan, mubarog, hadlok ba, mutuman sa pulong sa Diyos. Hulgaon lang kag, di gani ka mo inom aning bino among ituwad din, sampalon ta ka. Kadlok. Di gani ka mo inom ani, di na ta amigo. Madlok man ka. Di gani ka mo inom ani, di na ta ka i-promote. Nganong mahadlok man ka? Kung mahadlok ka, di ka kasulod sa langit, kay mo bow down man ka sa kasalanan sa mga tukso. Bawal ang gustong magpunta sa langit na talawan. Tingnan mo Shadrach, Meshach, Abednego, nahadlok ba sila? Hindi sila natakot. Tanang mga apostles. Kaya pag talawan ka, naku, hindi ka talaga makasunod sa standard ng righteousness ng Diyos. Be brave for righteousness' sake. Aside from that, kung manindigan ka dahil matapang ka, hindi ka talawan, may oportunidad, maligtas mo sila sa kanilang kasamaan. Mabira mo pa sila. Kaysa ikaw ang sasama, sino pang maghila sa kanila sa kaligtasan? Ikaw pala ang nasama doon sa kapahamakan. Huwag nating gawin niyang maduwag tayo. Praise the Lord. Unbelieving, ayaw maniwala. Kahit anong preaching, kahit anong warning, ayaw maniwala. Sige, punta ka sa impyerno. Ayaw mong maniwala. Abominable. Isa na abominable. Pag sinabing abominable, ikasilagan sa Diyos. Di madawat sa Diyos. Ang gawa ng abominable, yung tinatawag na abomination. Isa dito na abomination in the eyes of God, yung lalaki magsuot ng panuot ng babae. Yun namang babae magsuot ng panglalaki. Ano ang sinusuot ng mga LGBT? Homosexual. Ang babae nagsusuot ng panglalaki. Anong sinusuot ng mga gay o bakla? Ang panuot ng babae, sinusuot ng lalaki. These are abomination in the eyes of God. Hindi ka nga tumboy, pero nagpapantalon ka, panuot yan ng panglalaki. So these are abominable in the eyes of God. Praise the Lord. Gumawa ang Diyos ng dress code sa tao na nilalang niya, male and female. Gumawa ang Diyos ng 2 genders na ginawa niya, male and female. Gusto niya may identity ang male, the way you dress up, the way you cloth. Gusto niya may identity ang female. It is universally acknowledged na ang palda, pambabae talaga yun, or dress. Praise the Lord. At ang Bible din, ang babae, you must have long hair. At ang lalaki, you must have haircut. Nandito lahat yan eh. Praise the Lord. This is how God put us into order. Hindi kayo mga babae nagpapa-barber cut.
Ang mga lalaki, hindi ka naman si Samson, hindi ka naman Nazarene, magpapahaba ka ng buhok. Hindi. At saka ang pagpahaba ng buhok ng babae dito sa waistline. Kaya next time kayo mga choir member, i-disqualify ko kayo pag yung buhok nyo hindi makarating sa waistline. Putol kayo ng putol. Yung mga buhok ninyo mas mataas pa sa linya ng bra ninyo. Wala kayong Wala kayong doctrine na sinusunod. Praise the Lord. Sige daw. Ang buhok mo dito sa bra. May kumatok sa bahay niyo, wala kang bra. Pag gano'n ang buhok mo, matabunan yung nipple? Hindi. Iksi eh. Ano bang purpose ng long hair? For covering. Sa mga masila na bahagi. In kaso may dumating na bisita. Siyempre, nasa bahay ka, babae ka. Nagkataon, wala kang bara sa dibdib mo. Kung mahaba ang buhok mo sa waistline, anuhin mo lang, ganunin mo lang yun. Wala na. Safe ka na. Praise the Lord. Kaya kayong mga choir members standard dito sa waist talaga. Praise the Lord. Hindi kayo mas mabuti pa yung ibang denominasyon sa inyo. Nasa Bible ba yan? Except your righteousness shall exceed the righteousness of the Pharisees. Sasaway ka ng iba sa mga ibang mga gawa, ikaw sa lawayon po. You are not worthy. O kaya kung ano yung dress code, ano yung hair code, na nandito mismo sa Biblia, follow. No reason. Praise the Lord. Why? Walang reason. Sacrifice is not accepted. But to obey God is better than sacrifice. May nag-observe ako sa likod. Uy, mga buhok nito. Bagong putol. Wala taong bagong putol. Kuan mang good pastor, naman ko yung mga split ends. Ayun, wala. Gamitin mo yung dialect ni Digong. Huwag na tayong maglukuhan. Huwag na tayong maglukuhan. Gusto mo lang talaga maiksi. If you have a will, if you are willing, there is a way. Dito talaga. Ways ang buhok. Praise the Lord. Tapos yung mga skirt mahaba. Tabunan yung muscle ng mo. Bakit tinatabunan yung muscle? Sometimes kasi ang muscle, mina-attract din dyan. May mga mata din dyan na makakats, na magkakaroon ng evil thoughts. So, be not a tempter to others. Praise the Lord. You have to clothe modest. Tapos yung mga lalaki naman, hindi kayo magdamit ka ng polo, yung botones mo, ilagay mo sa may pusod na, tapos nakabukas dito. Tapos makita yung cleavage. May cleavage pala ang lalaki. May cleavage din yung lalaki. Lahat. Kung na-attract ang lalaki sa babae, na-attract din ang babae sa lalaki. Kaya let us behave ourselves in a manner of holiness. Praise the Lord. Ganon. So lahat ng mga abominable, murderers, this is higher kind of criminality. Sometimes the Bible says, if you hate your brother, you have committed murder. If you look to a woman with lust, you have committed adultery in your heart. Ganon ang standard ng Diyos. Hindi po ba napatay yung tao? Yes, that's true. That is the tendencies. That is tantamount already. Warmongers. Magamit ka ng mga bayaran. Magamit ka ng mga prostitutes. Warmongers.
O nanonood ka ng mga pornography. That is warmongers. Do not be engaged on those. Praise the Lord. Alam mo, ang sa panahon ni Pastor Samuel Gabre, pag mag-demon possess, ang nakikita ko sa kanya, ang pinakamalakas na pinapasukan ng masamang espiritu, makikita mo sa mga mata. Sister Emma, Brad Charlie, Sister Helen, Pastor Dodong. Mga ano yan yan ang mga right hand ni Pastor noon. Pag mag-cast out yan si Pastor, yung mata kaagad ang ano ni Pastor. Kasi sudlanan na sa daotang espiritu. Pagkatapos, ito na naman. Tainga. Kaya be careful, little ears, na hindi mapasukan ng masamang espiritu. Baka nakikinig ka ng mga drama na malalaswa. Baka nakikinig ka ng mga story na mga nakaka-ignite. Nagbabasa ka ng mga comics na nagpaparevive sa iyong pagkabata kahit matanda ka na, kaya hahanap ka na rin ng bata. Siyempre, kung nare-revive yung pagkabata mo, hahanap ka ng kamats mo. Pagtingin mo sa misis mo, kunot na, maghanap ka na ng bata. Paano? Mahilig ka magbasa ng mga comics ng mga kalibugan. Avoid all those things. Praise the Lord. Hindi ito, this is not a joke. Warmongers, immoral, sexual matters. Sorcerers, ito na. Ito na yung mga ang kukulam, mananagna. Huwag kang lumapit doon. Hindi man napustro yung negosyo ko. Magto na ko diya San Pedro, na ba yung baraha din nga card reader? Pasig ang swerte na ako din ha. Murag hina man akong negosyo karon, tanawon na ako unsang bulan ni akong birthday, kay basa kog horoscope. Kay naara ba sa horoscope unsay sanina ang suoton nimo nga swerte, unsay kolor? Naara ba sa horoscope nga makigdeal ka, ang pizza dapat dili 9, dapat 8? Ay, magtukog pungsoy. Dami mo ng mga Samantalang nag-iisang faithful God and honest to His promises and faithful ever is the living God. Doon tayo sa Kanya. Hindi ka talaga magsisisi. Praise the Lord. 100% yan. It is not guessing nor gamble. Hindi. Idolaters, na-mention na yung kena, and all liars. Alam mo ang tao, bakit kailangan siya magsinungaling? Dahil may tinatagong masamang gawa. Why you should lie? If you don't perform any ill or masama. See? Lahat ng gumagawa ng masama, usually, they are lying. Isa yan. And have their part, or shall have their part in the lake, which burneth with fire. Second death. Kaya yung the wages of sin, second death yun. At yung mga sins na yan, ngayon na-mention, nire-refresh lang tayo ng Diyos. Baka meron pang magsingit-singit dyan sa buhay natin. Praise the Lord. Clear it. I-clear mo yan. Yung sabi ba ni Jesus, agree with your adversary quickly. Habang di ka pa nakakarating sa judge. Kailangan isettle mo na yung account mo. So anong gawin natin dapat? To make sure our blessedness of assurance of salvation. Basa. Romans chapter 2 verse 7. Praise the Lord. To them who by patient continuance in well-doing seek for glory and honor and immortality, eternal life. Bakit kailangan ng patience? Why we need to be patient and non-stop, continuance, non-stop, patuloy pa rin sa paggawa ng mabuti. Walang shortcut kasi. Walang shortcut. Tadaan ka talaga ng paghintay para kang nagtanim ng punong kahoy. Kaya may nag-comment dito sa tinanim na durian. Pastor Chit, nindot kayo na tanawon doon, pero pagtubo na mo, baragi na sa atong dalan. I-relocate na lang natin yan kasi pinaghirapan ba yan ni Pastor Alan? So, i-relocate yung mga nasa daan. Kasi baka pagbunga niya ng marami, may magdaan yan. Hindi ba ilalim mahulugag durian?
Kung mabuti lahat magdaan yan naka-helmet. Kahit naka-helmet, kung ang abaga ang maigo, manay helmet. So, let us put all durian trees into a proper place. Dahil bata pa naman yan Praise the Lord. Pwede pa natin yung maano. Kung may mga lupa kayo dyan na maluwag, hingiin natin yan, bigay sa inyong iba. Kung mapuno na ito, marami ng durian dito. Sobra na yung 100 yung hiningi ni Pastor Alan. Imagine that. Praise the Lord. May reserve pa, Pastor Alan, para ibigay din sa iba. Meron pa, no? Meron pa. Okay. Sipag to si Pastor Alan Okay. So meron tayong chance na magkaroon ng durian party. No? Pag magsabay ng bunga yan, ako, alam mo naman taga Manila, minsan magpasalubong ako doon ng frozen durian. Natanggap mo yung dala ko? Pastor, kanina pa na ubos. Isang galong ice cream, ubos ka agad. Siyempre panagsalang sila. Sister Carol, doon pa yan nakatira sa Manila. Pastor Chet, mahal kayong durian sa Manila. Munag na durian dari. Igo na lang ko musimhot sa lubot sa durian. Precious. Careful lang mga high blaron Okay. So, tayo lahat mga anak ng Diyos. Let us be patient. Praise the Lord. Huwag kang mainggit kung nakita mo yung tao na, nakatayo lagi sila ng parsonage na ganyan. Hindi mo lang nakita yung pinakapanimulain yung mga pagtitiis. Kaya nga bawal ang inggit sa atin. Praise the Lord. Kung may mga mauna sa atin na mas maganda pa ang sasakyan nila, mas maganda pa ang bahay nila kaysa atin, never mind. Huwag kang mainggit. God is dealing equally to us. Depende yan sa iyong ginawa sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. Pero tulungan niyo ako mag-pray, hindi ba basta-basta. Ngayon ko lang na-realize na, hindi basta-basta ng construction. Hindi talaga basta-basta. Pero wag kayong mag-post na, bigay kayo ng love dito, hindi ako nag-utos sa inyo. Ang hinihingi ko lang sa inyo, Davao Congregation, prayer lang talaga. Bakit? He is good enough to provide all our necessities. Praise the Lord. Salamat tayo dahil nakagawa tayo ng portal lift. Balak ko pang magbili ng dump truck. Itanong mo yan si Brad Silio, tsaka si Brad Chris, tsaka si Brad Charlie. Saan mas makatipid? Pag magtayo tayo ng big church, magbili na lang tayo ng crush, tsaka yung mga buhangin, o meron tayong mini dam na magpunta doon sa quarry. Saan mas makatipid? Let us stretch our money wisely. Praise the Lord. Bakit sinabi mo yan, Pastor? Necessity yan. Kailangan natin yan kung sabihin ni Jesus, Chito, kayo dyan Davao, no need for you to buy, may mag-donate. Di ba? Praise the Lord. Pero kung hindi ibig sabihin, kung may dump truck kayo, naghihingi na ako ng dump truck sa inyo. Hindi po. Kaya nga, patience You need to be patient. Praise the Lord. Lahat darating lang yan. Kasi yun ang hiningi ko ng signal Lord, if it is your will, makapersonage ako in your time. Gi-grant man. If it is your will na makatayo kami ng big church in your time, iga-grant yan. So, lahat yan. Kaya sabi ko na magtayo tayo ng building dito, yung tinirahan ni Brad Rico, tsaka ni Nanay. Kasi pag maglipat kami dito na yan sila upgraded din yan sila. Hindi lang kami. Praise the Lord. Tapos sirain na yung payag nila dyan, tayo ng building, storage ng gamit natin. Kompleto na tayo. May one bagger na tayo. Meron na tayong portal lift. Yung mag-elevate.
Elevator ba? Meron na tayong mga power tools. Lahat kumpleto na. Pagsabihin ng madsayap, pagsabihin ng mga kongregasyon, Pastor, building tadari, isa kayo sa dump truck yung mga gamit. Ang daling makakonstruct ng mga simbahan yan. We are not looking for our own, but we are looking for all. Praise the Lord. So yung mga prayers natin, let us not just be the beneficiaries. Naalala niyo yung unang sasakyan natin na yung Chinese na mag-donate ng 50,000? Ano ang kanyang gusto? Brother, I will have 50,000. I suggest to buy aircon. It's so hot here. Init daw. Bingo, okay. But I have also my own suggestion. If you agree with me, let's buy vehicle that can serve more. If it is aircon, tayo lang. Di ba? So yung mga prayers natin, let us look forward to all. Praise the Lord. So i-pray natin yan. By the grace of God, walang mahirap sa ating Panginoong Diyos. So importante yung paniwala natin kay Jesus Christ. Yung obedience natin sa Kanya. Bakit? Basa John 3:36. The Lord, he that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. See? Wala kang choice dito eh. Kung maniwala ka sa anak, may everlasting life ka. Kasi ang anak nagdala ng ama sa iyo. Pag hindi ka naniwala sa anak, so you denied God, you deny Father, na siya lang nag-iisa na magbigay sa iyo ng everlasting life. But wrath of God, ang puot ng Diyos, ang ibigay sa kanila. Bakit? Ginawa na ng Diyos ang lahat ng paraan para hindi ka mapahamak. Ngayon ayaw mo pang maniwala. O di ba? O anong mangyayari? Kapahamakan, nag-preach na ng righteousness, ayaw pa maniwala, di nabaha. Meron ng righteous family doon sa Sodom and Gomorrah. Hindi sila naniwala, di nasunog. Lalo't nang pumunta na si Kristo dito para wala ng excuse ang mga tao, hayagan na niyang hinayag ang katotohanan at ang kaligtasan, ayaw mo pa tumanggap sa Kanya, wrath of God. Kaya this is serious matter for our concern. Praise the Lord. Maniwala tayo sa ating Panginoong Hesus Kristo. Basa pa, John 5:24. Ito yung mga necessary move na gagawin natin. Sige. Praise the Lord. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. See? Gaano kaimportante makinig tayo sa Kanyang salita at maniwala tayo doon sa nagpadala sa Kanya. Magkakaroon tayo ng everlasting life. Hindi tayo pupunta sa condemnation, pero makalampas tayo sa kamatayan at papunta tayo sa buhay na walang hanggan. See? Ma-exempt ka. Maka-escape ka. Maka-overcome ka. Kaya anong advice ni Lord Jesus sa lahat? Basa. John 6:27. Praise the Lord. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. Yan. Pagsikapan ninyo ang pagkain na hindi mabubulok. Yung maghatid sa inyo sa buhay na walang hanggan. Huwag niyong mabubulok. Hindi na tayo magkain, hindi tayo magtrabaho. Huwag ka magpilosopo. Pag inuna mo yung kaharian ng Diyos, ang Diyos ang magdikta sa iyo anong gawin para ikaw makakain. Amen? Praise the Lord. Ganun yan eh. Siya lahat, pag unahin mo lang yung kaharian ng Diyos, ay nako, engineer siya eh. Planner siya, architect siya. Lahat nandyan sa Kanya. Doktor siya. Siya ang lahat. Lahat ng mga experts dito, siya ang pinakauna. I-dictate niya lang yan sa iyo anong gawin mo. Tingnan mo testimony ni Brad Silio.
Nasa DP siya. Sabi niya sa testimony last Friday, pag meron daw siyang trabaho sa trabaho niya, hindi niya masyadong alam anong gawin. Mag-pray lang siya. Solve ang problema. Si Brad Bernard, trabaho doon sa labas, sa Canada. Anong testimony niya? Praise the Lord. Minsan binigyan ako ng trabaho na hindi ko pa naranasan, hindi ko pa na-experience. Nag-pray ako kay Lord Jesus. Solve. Praise the Lord. Sobra pa siya sa lahat. Si Gaygay, si Gaygay analyst ng mga software sa mining. Pag merong problema na hindi niya malutas, maglagay lang siya doon, assignment. Pag uwi na yun sa bahay, mag-pray siya sa kwarto niya. Lord, paano ito lutasin? Mag-click lang sa isip niya, solve. Praise the Lord. O kaya, hindi mo pwede sabihin, magpilosopo tayo na hindi na lang tayo nito magtrabaho, hindi na tayo magluto. Hindi. Unahin mo lang yung karya ng Diyos, yung righteousness niya. Lahat yan. Just follow. Naturally. Kaya huwag tayo mag-labor for the meat that perisheth. Unahin natin yung talagang Kanya para maligtas tayo. Tingnan mo si Peter. Nung nangyari na marami ng disipulo tumalikod, bakit maraming tumalikod? Masama ba si Jesus? Maraming tumalikod sa Kanya? Itong mga taong ito, carnal-minded. Kaya sinabi diyan, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Ito yung mga tao, sinabihan niya, labor not for the meat that perisheth. Yung mga badlungon, na turuan ayaw magpaturo, i-guide ayaw magpag-guide. So nagsialisan sila, most of them. Nung binaling na ni Jesus yung kanyang mga mata sa mga disciples, tinuro sila, kayo, aalis din kayo? Anong sagot ni Peter? Basa. John 6:68. Praise the Lord. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Say mabuti pa si Peter, mangingisda lang. Pero yung wisdom and knowledge na nakuha niya kay Jesus Christ, lampasan niya pa si Elon Musk. Lampasan niya pa si Neil Armstrong. Sino sila? These are the brilliant people who invented rockets going to outer space. These are the personalities who went somewhere else outside of our planet. Kasi ang nasa isip, nasa puso, naniwala na walang pag-alinlangan si Peter that there is eternal life. That there is someday life up there. Praise the Lord. Lord, saan kami pupunta? Ikaw lang may salita ng buhay na walang hanggan. Pag hina-hina yung faith mo dyan, sabihin ko po sa inyo, madisib ka dito. Kailangan talaga, hindi tayo mamove dyan eh. Kahit anumang mangyari sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Kailangan talaga yan. Hindi yan mawala, yung priority na yan. Kasi, gagawin talaga ng Diyos yan. Hindi pwede na sinabi niya yan, walang laman. Hindi niya pwede sinabi, void pala. Hindi niya sinabi, no effect pala. Hindi niya sinabi, no use pala. No, hindi. Pag nagngako siya ng buhay na walang hanggan, pag ipinangako niya ng everlasting glory, riches, honor, life, gagawin niya ng Diyos. Hindi yan dito sa lupa natin mararanasan. Praise the Lord. Basahin natin yan. Titus 1 verse 2. Praise the Lord. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. See? Hindi pa niya nagawa ang mundo. Meron na siyang ipinangako na eternal life. Na magpakailan pa man, hindi ito magsisinungaling. Hindi magsisinungaling, magpakailan pa man. Hindi at hindi. Basa pa, 1 Peter 1:3 hanggang 4. Praise the Lord. Blessed be the God
and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. See? Hindi yan dito sa lupa. That is somewhere beyond the blue. In heaven. Napakadakila ng Diyos. Blessed be the God and Father of, mayroon palang Ama si Jesus Christ. May Ama si Jesus. Di ba na-preach ko na dito last Friday? Na yung anak, pag masubdue na niya ang lahat, tapos na ang mission lahat, mag-assemble na siya doon sa Ama. Then, isa na lang. God is all in all. Hindi na kailangan ng anak. Hindi na kailangan ng Savior ang world. Tapos na lahat eh. Purpose niya lang yun. Isa lang ang Diyos. Naging tatlo ang kanilang function. Ama, nasa langit, hindi pwedeng bababa sa lupa, mamamatay tayong lahat. Anak, para mag-redeem sa atin at magpakita sa atin ng daan papunta sa langit. Spirito, kung wala na siya dito, meron pa rin tayong gabay ang kanyang Espiritu. Matapos masubdue niya ang lahat at yung enemy niya, nandiyan na sa apakan niya. No need of Son, no need of Holy Spirit. Lahat yan, iisa. Balik lahat yan. One God. Siya lahat yan. Praise the Lord. Kaya huwag tayong ma-confuse. Itong lahat na nakasulat sa Bible, for different function lang yan sa purpose ng Diyos. Pero isa lang yan. Siya rin yan. Wala nang iba. Amen? Praise the Lord. Last verse, Hebrews 3:14. Praise the Lord. For we are made partakers of Christ, if we hold the beginning of our confidence steadfast unto the end. See? How could you reach the end if you do not start? How could you reach the finishing line if you do not begin? Mag-start ka ng holiness, righteousness without sin. Ipatuloy mo yan until the end. Praise the Lord. Then you will be partakers of Christ, of His great salvation. Hindi ka pa nagsisimula ng kabaitan, hindi ka pa nagsisimula ng perfection, hindi ka pa nagsisimula ng takot sa Diyos. And yet you do imagine you can endure unto the end. Anong i-endure mo hanggang the end? Hindi ka nga nag-start ng sinseridad, ng holiness, righteousness, tapos mag-expect ka na maka-endure ka hanggang wakas. Anong i-endure mo? Yung buhay mo ngayon na hindi ka pa nag-start ng makatotohanan. Kaya hindi kinalimutan yung beginning eh. Importante yun eh. Praise the Lord. You have to start with all sincerity, obedience, righteousness, holiness. Then continue. Sabi dyan, for we are made partakers of Christ if, condition, we hold the beginning. Mag-start ka na ng holiness, righteousness, faithfulness, obedience, perfection by Jesus Christ. Hold it. Of our confidence is steadfast. Continue to be steadfast. And aim, your goal is to reach the end. Maka-endure ka hanggang wakas. Then you will be partakers of Christ's kingdom. Praise the Lord. But if you do not ever yet started, it's better for you to decide to start. Praise the Lord. Mag-decide ka na. Today is the day of salvation, not tomorrow. Now is the day of the accepted time, not by and by. Kaya, lahat tayo, make it clear of your salvation. Amen? Praise the Lord. Mag-sit.